Ganyan nga muna. Magalit ka. Ngayon natin tuparin ang ating mga pangarap. Ang dami niyong satsat. Maglaban-laban na tayo. Papatayin kita para hindi na tayo magkita ulit. Lumayo ka sa atin, Jessica! Kung minsan, hindi mo talaga paniniwalaan ang isang bagay kung hindi ito nangyari sa'yo. Hindi ko rin alam kung may maniniwala sa akin. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kakatwang nangyari sa akin nang umuwi ako sa lumang bahay ng lola ko, kung saan kasalukuyang nakatira ang aking tiyuhin. Lumaki akong naniniwala sa agham o siyensya. Naniniwala akong ang lahat ng bagay ay may paliwanag. Naniniwala pa rin naman ako sa Diyos, pero hindi sa mga mitolohiyang kwento o mga alamat noong unang panahon. Ang mga kwento tungkol sa aswang, diwata at babaylan, para sa akin, folklore lang lahat yan. Bahagi ng kulturang dapat pag-aralan, ngunit hindi na dapat paniwalaan. Hanggang sa umuwi ako sa probinsya at doon ko naranasan ang mga bagay na nagbabago sa pananaw ko sa mundo. Karanasang nagmulat sa aking irespeto ang paniniwala ng iba at mamulat sa realidad na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundong ito. Hukom, hindi ko akalaing mula ako sa lahi ng mga aswang at tadhana ko ring maging ganun. Kakaiba ang nangyari sa akin sa probinsya. Habang nandoon ako, sinusundan ko ang nakaraan at nalaman ko ang tunay kong kwento. At ngayon, ikukwento ko naman sa inyo kung paanong minsan akong naging aswang. Pero bago ko magsimula, Your Honors, palambing naman ako. Sana huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-share niyo na rin tong video natin. Tapos comment kayo, kwentuhan tayo. Maraming salamat ka, Hukom. Tito, yan po ba ang bahay ni Lola? Oo, yan nga. Halika, pumasok ka. Malaki po pala, no? Oo, malaki-laki rin. Nasaan po si tita? Nasa abroad. Kasama niyang nagtatrabaho ang panganay naming si Ria. Hindi ko pala nasabi sa iyo yun, ano? Nasa abroad? Kailan pa po? Nung nakaraang taon pa, si Ria kasama ng nanay niya sa abroad. Dalawa silang nagtatrabaho samantalang naiwan kami rito ni Keith. Magugustuhan mo rito, masayang tumira rito sa baryo namin. Malayo sa ingay ng Maynila. Mukha nga maganda pong tumira dito. Maraming puno, presko ang hangin at hindi masakit sa balat ang araw. Siguradong makakapagpahinga ang isip mo rito. Nasaan po si Keith? Keith! Keith! Nandito ang ate Jessie mo! Nako, walang sumasagot. Baka gumala na naman kung saan. Si Keith po, yung batang nakita ko nung bumisita kayo sa bahay, di ba po? Oo, siya nga. Malaki na siya. Naku, ano na kayang itsura ng pinsan kong yun? Nasaan na siya? Nandyan lang yon, baka nakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Sumunod ka na lang sa akin, ha? Dadalhin ko lang itong mga bagahe mo sa kwarto. Sige po, Tito. Pumasok ka na, ha, at baka sumakit ang mga mata mo. Hindi naman po. Sensitibo lang ang mata ko kapag matindi ang sikat ng araw. Hukom, pinagmasdan ko si Tio nang buhati niya ang dalawang maleta ko papasok sa bahay. Umihip ng malakas ang hangin, saktong napatingin ako sa bahay. Ang sabi sa akin ng mga magulang ko, minana pa raw itong bahay sa kalula-lulahan ko. Matagal na raw itong nakatayo at para hindi ito masira, taon-taon ay pinapaayos nilang magkakapatid ang mga nasisirang parte. Yun kasi ang bilin sa kanila ng kanilang nanay. Huwag daw nilang pabayaan ang bahay na yon dahil pamana pa yon ng kanilang mga ninuno. Ito pa lang ang unang beses kong makarating dito. Mahal kasi ang pamasahe pa uwi sa aming probinsya, kaya hindi kami nakakapasyal. Sino po kayo? Ay, kalabaw!
Hindi po ako kalabaw! Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagulat lang ako sa'yo, bigla ka kasing sumusulpot sa gilid ko. Teka, ikaw ba si Keith? Sino po kayo? Ang laki mo na pala, ang cute mo, ang tabok ng pisngi. Hindi ko po kayo kilala. Ako si Ate Jessie. Bata ka pa nung huli tayong nagkita. Siguro mga 2 years old ka lang nun. Pero hindi nagbago ang mukha mo, ganun pa rin. Ang mga mata mo. Ito ba? Huwag kang umatras. Mukha bang nakakatakot akong tao? Kakaiba ang mga mata mo. Aswang ka ba? Aswang? Hindi, isa tong kondisyon sa mata. Huwag kang matakot, hindi ako masama. Oo nga, hindi kumukulo o nag-iinit ang langis ko. Ibig sabihin, tao ka! Oo naman, tao ako. Ano ba yung hinahawakan mo? Mukhang kakaiba yan Meron po akong bote ng langis na ginawa akong pendant. Hindi ito basta ordinaryong langis lang. Talaga? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong gamit niyan. Nalalaman ito kung may aswang o masamang nilalang sa paligid. Kapag uminit o kumulo, ibig sabihin may masamang nilalang. Umiinit ba siya ngayong nasa harapan mo ko? Hindi po. Ibig sabihin hindi ako masamang nilalang, tama? Ay nako, ang likod talaga ng isip niyong mga bata. Makinig ka, Keith. Ang kondisyon na to ay tinatawag na heterochromia. Iba ang kulay ng mga mata ko dahil sa bilang ng melanin sa mata. Ang mga kagaya ko hindi mo dapat kinatatakutan, kundi inuunawa. Pero aminin mo, ang ganda ng mata ko, di ba? Yung isa kulay asul, tapos yung isa kulay kahel. Ang galing! Gusto ko rin ng ganyang mata. Ang cute mo. Aba, nagkita na pala kayong magpinsan. Keith, siya ang Ate Jessie mo. Mano po? Ay hindi anak, pinsan mo yan. Pinapatanda mo naman ako masyado, Keith. Ang cute ng batang to. Mabuti nakilala mo pa si Keith, 2 taon lang ito nung huli mong makita. Para kasing hindi nagbagong itsura niya. At saka tito, kamukhang kamukha mo po siya. Para kayong pinagbiyak na bunga. Maraming nga rin ang nagsasabi niyan. Kaya nga tuwang-tuwa kami na mabigyan kami ng Panginoon ng lalaking anak kahit ilang taon nang lumipas. Halos kasing edad mo lang ang panganay ko kaya kung anong agwat ninyong dalawa, ganun din katagal ang agwat nila sa isa't isa. Talagang dinidinig niya ang panalangin ko, tito. Tiwala lang talaga. Bakit po kayo nandito? Nandito ka ba para makipaglaro sa akin? Ay hindi anak, masyado nang matanda ang pinsan mo para makipaglaro pa sa'yo. Nandito lang siya para magbakasyon. Sayang, akala ko makakalaro na kita Pwede naman, wala namang kaso sa akin yun. Ano bang gusto mong laruin? Magkararahan tayo ng bangkang papel sa may ilog. Pumupunta ka pa rin ba sa ilog ng mag-isa? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang pumunta ron at baka makuha ka ng mga engkanto? Dito naman, nagpapapaniwala pa rin kayo sa engkanto. Wala naman pong ganun. Jessie, hindi sila nawawala. Nagtatago lang sila pero kapag dumating ng tamang panahon, magpapakita sila. Tinatakot lang po ninyo si Keith Ay bahala na kung ayaw mong maniwala. Basta huwag kayong pumunta ron ng walang kasama o proteksyon, ha? Halika na Jessie, pumasok na tayo sa bahay. Mabuti pa nga po. Halika na Keith. Hukom, habang humahakbang ako papasok ng bahay, tila lumalakas ang ihip ng hangin. Napuwing ako dahil sa alikabok. Hindi ko maintindihan na sa saglit kong pagpikit, tila may alaalang bumalik sa akin. Isang babaeng maganda at hinahangin ng buhok. May bumulong sa tenga ko at sinabing nakabalik na ako. Saglit akong huminto at lumingon sa paligid. Pero wala naman akong nakita. Pagkaapa ko papasok ay sinalubong ako ng sobrang lakas na hangin na parang sumisipol. Amoy na amoy ang insenso, tuyot na dahon at kandila. Narindi rin ako sa tinis ng tunog na narinig ko. Napaluhod ako sa sahig at napasigaw dahil doon. Parang binabarena ang ulo ko at nag-init ang balat sa aking dibdib. Nawalan ako ng malay at nagising na lang ako na nasa loob ako ng isang kwarto.
Gising ka na pala, Jessie. Kamusta ng pakiramdam mo? Masakit po ang ulo ko, Tito. Ano po nangyari? Nahimatay ka pagpasok mo sa loob ng bahay. Ganun po ba? Pasensya na po. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko na po maalala, Tito eh. Siguro dala lang po ng pagod sa biyahe. Bukod sa sakit ng ulo, meron ka pa bang nararamdaman? Ito pong balat ko sa may bandang dibdib. Medyo masakit po. Hindi ko rin po alam kung bakit. Yung buhay na balat mo ba sa kanang parte ng dibdib mo? Opo. Mukhang hindi yata tamang umuwi ka rito Ano pong ibig niyo sabihin? Wala. Huwag mo na akong intindihin. Halika na, kumain na muna tayo para tuloy-tuloy ang pagtulog mo, ha? Sige po, Tito. Kaya mo na bang bumaba? Alalayan kita. Hindi na po. Kaya ko pong mag-isa. Pero sabay na lang po tayong bumaba. Sige, halika na. Ako na magsasara ng pinto. Pasensya na, Tito, ha? Pinag-alala ko pa kayo. Ayos lang yan. Hindi mo naman kasalanan. Pero Jessie, teka lang ha. Sigurado ko bang wala kang natatandaan? Kapag naalala ko po, sasabihin ko sa inyo. Huwag mo nang pilitin kung wala kang maalala. Hindi naman yun mahalaga. Basta ayos ka na, ha? Dahan-dahan sa pagbaba ng hagdan, ha? Tito? Ano yun? Sino-sino po yung nasa litrato na nakasabit sa dingding? Yan ang mga ninuno natin. Mula sa kalula-lulahan hanggang sa lola mo. Ang lakas talaga ng lahi ninyo. Magkakamukha sila. Parang kamukha ko nga rin eh. Oo, ikaw ang nakamano ng sumpa. Sumpa? Ang ibig ko sabihin sumpa na magkakamukha. Akala ko kung ano na eh. Baka may sumpa talaga kami. Isa pa, nasa lahi natin ang mga kagaya mong may kakaibang kulay ng mga mata at sila ang mga nakakamana nun. Ganun po ba? Kung ganun, hindi lang pala ako may ganitong kulay ng mga mata. Huwag na natin isipin yon ha. Sa totoo lang, maganda nga ang mga mata ninyo eh. Tay, mabuti naman po bumaba na kayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Ikaw talagang bata ka Napakatakaw mo talaga. Sinilip ko lang si Ate Jessie mo. Mabuti gising na siya kaya niyaya ko siyang lumabas na. Kain na po tayo. Nakahanda na po ang mga pagkain. Aba, ikaw lang ang naghanda nito? Opo. Ang galing mo naman. Ate, pakiramdam ko inuuto mo na po ako eh. Bakit naman? 8 taon na po ako. Kaya ko nang kumilos at gumawa ng gawaing bahay. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Malaki ka na pala. Ayos lang po ba talaga, ate? Bakit parang namumula ang mga mata mo? Ha? Namumula ba? Tatay, yung paligid ng mata ni ate na dapat kulay asul, naging pula po. Ano? Normal yan, Keith, kasi bagong gising siya. Ay, Jessie. Po? Yung kwarto pala na yan, sa may kanan mo, baka magtaka ka lang matagal nang nakasara yan. Huwag ka na lang pumunta dyan kasi sabi ng mga magulang mo sa akin, hikain ka. Makapalang alikabok dyan. Sige po, walang problema. Matanong ko lang po, Tito. Ano po nangyari sa kwartong yan? Ginawa na naming bodega yan. Hindi kami mahilig magtapon ng gamit kaya kapag sira na, dyan namin tinatambak. Pati mga gamit ng mga ninuno natin nandyan din. Sige po. Hindi naman po ako mahilig mangalkal. Siya. Kumain na tayo nang makapagpahinga ka na, ha? Tito, kanino pong kwarto yung tinutulugan ko? Kay Ria yon, sa pinsan mo. Saka doon din natutulog si Kit. Pero sa akin siya matutulog mamaya. Doon ka muna pansamantala. Sige po. Tatay, nakita ko po si Kuya Luis kanina. Hinahanap ka. Nakauwi na pala siya. Bakit hindi na lang siya dumalaw sa atin? Sabi ko kasi may bisita tayo kaya sabi niya dadaan na lang doon siya sa susunod na araw. Sino naman po si Luis? Ipapakilala ko siya sa'yo kapag pumunta siya. Ayos lang po, Tito. Walang problema. Matapos namin kumain ay naglibot ako sa paligid ng bahay. Presko nga ang hangin dito at talagang makakapag-isip ka ng maayos dahil sa tahimik ang lugar. Hiniling ko talaga sa magulang ko na magpakalayo-layo muna para makapag-isip. Nakatapos na kasi ako sa pag-aaral pero hindi ko pa kaya magtrabaho. Hindi dahil sa tinatamad ako,
kundi dahil nag-aalala ko sa panibago na namang pakikitungo sa mga tao. Alam mo kasi ako, mahiyain ako at halos ayaw ko makikipag-usap sa mga tao. Kaya naman hanggat maaari, iniiwasan ko ang mataong lugar dahil pakiramdam ko sasabog ako. Isa pa, nagsisleepwalk ako na nakakaapekto sa buhay ko. Bumalik ako sa loob ng bahay nang magtakip silim na. Pagkatapos ay dumiretso ako sa hapagkainan para maghapunan. Tito, ako na po maghuhugas ng mga plato. Hindi na, ako na lang. Ako na po. Sigurado ka? Opo. Ipapasama ko na lang si Keith sa'yo. Ayos lang, Tito. Ako na lang mag-isa. Ay, ikaw ang bahala. Keith, tulungan mo si ate mo dalhin ng mga hugasin sa lababo, ha? Sige po, Tay. Pahinga na po kayo. Halika, ate. Dalhin na po natin ito. Sige. Bale, dito kami naghuhugas sa labas. Nandito kasi yung poso namin. Ang galing Nasa labas ang lababo. Igiban na lang po kita ng tubig kung ayaw mong samahan kita. Salamat, Keith. Igiban mo na lang ako. Kaya ko na maghugas. Konti lang naman to eh. Ate, dahan-dahan po ang pagbuhos niyo ng tubig Baka may matamaan ka eh. Magbobomba na ako ng tubig sa poso. Salamat, Keith. Teka, anong ibig mong sabihin? Wala namang tao kung hindi ako lang Sinong tatamaan? Hindi ka ba naniniwala sa mga nuno o engkanto? Bata ka talaga. Ang lawak ng imahinasyon mo. Hindi po yun imahinasyon. Totoo po sila. Bahala ka nga. Ikaw naniniwala, no? Kahit sa aswang? Keith, hindi totoo ang mga aswang. Sinasabi lang nila yon para takutin ang mga tao. Totoo sila, ate. Hindi mo ba alam na albularyo si tatay at marami silang napatay ni Kuya Luis ng mga aswang? Naku, tinatakot mo lang ako eh. Ikaw talaga? Tapos na po ako, ate. Sapat na po yung tubig para makapaghugas ka. Sigurado ko bang gusto mong iwan kita dito? Oo naman. Ang lapit-lapit lang ng bahay, oh. Kapag kailangan mo ng tulong, sumigaw ka lang, Ha? Bakit naman ako hihingi ng tulong? Basta. Oo, sige. Naiiling ako habang pinagmamasdan si Keith na pumasok sa bahay. Ang kanila palang hugasan ng mga plato ay nasa likod bahay, katabi lang ng poso. Madilim sa paligid dahil walang ilaw doon bukod sa gasera na gamit ko. Kaya siguro nag-aalala si Keith sa akin. Bigla akong kinabahan nang makarinig ako ng sit-sit. Saglit akong huminto at tumingin sa paligid pero wala naman ako nakita. Muli ako nagpatuloy pero may sumitsit na naman. Naisip ko na baka si Keith lang yun at tinatakot ako. Lumakas ang hangin at halos mamatay ang gasera ko. Tumaas ang balahibo ko nang may marinig akong bulong sa aking tenga. Maligayang pagbabalik, Mona. Sino yan? Keith? Huwag mo akong binibiro, ha? Sinong nandyan? Lumakas na naman ang hangin. Wala naman ako nakikita sa paligid. Wala rin sa likuran ko. Sino kaya yun? Sumama ka na sa akin. Sino ka ba? Magpakita ka! Mona. Hindi Mona ang pangalan ko. Pwede ba kung sino ka man? Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka na? Hindi mo matatakasan ang tadhana mo, Jessie. Sino ka ba? Nasaan ka? Bakit mo ako kilala? Anong tadhana ang sinasabi mo? Jessie! Tito! Sino kausap mo? May bumubulong kasi sa tenga ko. Nagtatago yata sa dilim. Hindi ko siya makita. Anong ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi naman po. Pero sa tingin ko kilala po niya ako. Nung una ibang pangalan ang sinabi niya pero kalaunan po, tinawag na niya akong Jessie. Ano yung unang pangalang tinawag niya sa'yo? Mona po. Mona? Opo. May kilala po ba kayong ganun ng pangalan? Sabi ko sa iyo, ate. Samahan na kita eh. Baka pinaglaruan ka na ng mga engkanto. Mabuti pa pumasok ka na.
Keith, sama mo si ate mo sa loob. Pero hindi pa po ako tapos sa hugasin ko. Ay, pabayaan mo na yan. Ako nang bahala. Keith, dalhin mo na siya sa loob tapos ay dalhan mo ako ng asin, ha? Opo. Halika na ate, pumasok na tayo sa loob. Pero... Huwag ka nang makulit. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala kay tatay. ano ba talaga nangyayari? Ate, hindi ko rin alam eh. Basta dun ka lang at huwag kang lalabas ng kwarto mo, ha? Sige. Pero... Ate, huwag kang makulit. Hawakan mo tong rosaryo. Ito. Ano gagawin ko rito? Basta, hawakan mo lang yan. Hukom, gulong-gulo ako sa ginawang yun ng mag-ama. Naririnig ko lang silang nagsasalita pero hindi ko naiintindihan. Hindi ko rin maintindihan na sa tuwing maaalala ko ang sinabi ng taong yun ay kinikilabutan ako. Pagpasok nila, kaagad ko silang kinausap. Ano nangyari? May nakita po ba kayong tao? Walang ibang tao sa paligid, Jessie. Pero huwag kang mag-alala, ha? Naglagay na ako ng mga pangontra sa paligid. Bukas magsusunog ako ng goma para magsilayo sila, ha? Sinong sila? Sa tingin ko na maligno ka. Ha? Na maligno? Ate, sabi ko na sa iyo eh. Hindi ko po kasi naniniwala eh. Anong maligno? Anong ibig niyo sabihin? Ano po ba yun? Basta ate, ang mga maligno, naghahanap sila na mabibiktima. Ikaw, pinaglalaroan ka nila. Hindi naman totoo mga ganung bagay. Mitolohiya lang yon. Naku ate, hindi ka talaga naniniwala kahit naranasan mo na no. Naku, hahabulin ka nila kung ganyan ka. Keith, huwag mong takutin ang ate mo. Hindi na po. Ay, huwag mo nang isipin yun, Jessie, ha? Baka nga tao lang yon. O siya, sige na, magpahinga ka na. Hukom, nagbihis ako, nagpunas na lang ng katawan at nagpalit ng damit. Hindi ko na lang inintindi ang narinig ko. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, pero muli akong nagising dahil sa naririnig kong tila may bumubulong ng panalangin. Masakit ito sa ulo na parang pinupukpok ako ng maso. Pinilit ko na lang matulog. Kinabukasan, lupaypay akong nagising. Ayos ka lang ba, Jessie? Hindi po masyado. Tito, may kapitbahay po ba kayong maingay sa gabi? Sa pagkakaalam ko ay wala. Wala rin po ako narinig na kung ano. Bakit ate? Meron kasi ako narinig kagabi na parang bumubulong o nagdadasal. Sumasakit ang ulo ko pero pinilit ko na lang makatulog. Lalabas sana ako kaya lang hindi ko ginawa. Baka lapitan na naman ako ng babaeng nagtatawag sa akin na Mona. May kilala po ba kayong Mona? Wala pong Mona sa lugar namin ate. At saka baka yung narinig mong bumubulong, baka may nagdarasal lang. Nagdarasal ng ganong oras? Kasi Keith? Bakit po, Tiyo? Ano pong meron sa gabi? Bakit nagdarasal? Ako lang yun, Jessie. Huwag kang matakot. Ginagawa ko yun tuwing gabi. Bakit po? Dahil isa akong albularyo at ginagawa ko yun para hindi tayo lapitan ng masamang nilalang. Albularyo? Seryoso po ba kayo? Totoo po ate. Faith healer? Totoo po ba talaga yan? Oo, totoo kami, Jessie. Paano po kayo naging albularyo? Jessie, nasa lahi natin ang pagiging manggagamot. Di ba yung sinabi ng nanay mo? Wala po siyang sinabi. Ang mga ninuno natin ay dating mga babaylan. Bago pa mamatay ang unang babaylan sa atin, nagsilang siya ng isang binata na naging albularyo naman hanggang sa napasa na sa atin. Hindi ako makapaniwala, Tito. Hindi ko alam na may ganitong nakaraan ng pamilya natin. Siguro hindi na sinabi sa'yo dahil may madilim na nakaraan ang angkan natin. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na nakapagsalita si Tio Benedict nang may marinig kaming kalabog sa lumang silid. Nung una, hindi na namin pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkain namin ng agahan. Pero bigla na lang lumakas ang mga kalabog at nahinto kami sa ginagawa. Tumayo si Tio para tingnan kung anong meron. Paglapit namin ay lalong lumakas ang mga kalabog.
Ano kaya meron sa loob? Hindi ko rin alam eh. Nakakatakot naman po yan, Tay. Baka may kung ano na po sa loob. Baka aswang o duwende o kaya engkanto. Ano ka ba, Keith? Sa tingin ko daga lang yan nakapasok sa loob. Daga pa ba yan, ate? Grabe na ang kalabog, oh. Parang may hinahanap na kung ano sa loob. Kunin mo nga susi sa kwarto natin, Keith. Bubuksan ko to. Po? Yung susi, kunin mo na. Opo, aakyat na po ako. Ano kayang meron dyan? Palakas ng palakas sa mga kalabog eh. Lumayo ka muna, Jessie. Bakit po? Maalikabok dito. Tay, ito na pong susi. Akin na. Lumayo muna kayo at baka may kung anong lumabas dito, ha? Dito lang po ako sa gilid niyo, Tito. Halika rito, Keith. Nandyan na, ate. Hukom, binuksan ni Tio ang silid na matagal na nilang hindi daw nabubuksan ayon kay Keith. Tumambad sa amin ang mausok na silid. Halos hindi na makita ang loob. Uminit na naman ang balat sa dibdib ko at tila may umuudyok sa isip kong pumasok sa loob. Hindi ko na malayan na palapit na pala ako sa kwarto. Hindi ko rin narinig ang aking tiyo na sumisigaw. Tuluyan akong nakapasok. Nakita ko ang isang libro na mag-isang lumilipat ang mga pahina. Lumingon ako sa pintuan nang malakas itong nagsara at nakulong ako. Sinubukan kong buksan pero hindi ko na magawa. Kinalampag ko pa ang pinto pero wala ring nangyari. Bumalik ang tingin ko sa libro. Ang usok ay mabilis na nagpaikot-ikot sa akin. Napuwing ako dahil sa alikabok. Kada ikot sa akin ay nakakarinig ako ng mga boses. Iba't ibang boses. May umiiyak, tumatawa, nagmamakaawa at kung ano-ano pa. Naramdaman kong umangat ang aking mga paa mula sa sahig. Patinis ng patinis ang mga boses hanggang sa may isang malinaw na kataga akong narinig. Kailangan mo mamatay para ikaw ay mabuhay o tanggapin ang kapalarang itinakda sa'yo. Anong kapalaran ang ibig mong sabihin? Bumalik ka at sumama sa akin. Sabay nating tuparin ang ating mga pangarap. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Pumikit ako. May mga alaalang pumasok sa isip ko pero alam kong hindi sa akin yun. May babaeng nakatalikod sa akin. Mahaba ang kanyang buhok, balingkinitan ng katawan. Marami siyang pulsera sa katawan. Ang kanyang kasuotan ay tila galing sa lumang panahon. May tumawag sa kanya bilang babaylan. At nang lumingon siya ay nakita ko ang magkaibang kulay ng kanyang mga mata. Kagaya ng sa akin. Isang kulay kahel sa kanan at kulay asul sa kaliwa. Nang lumingon siya ay nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib at hindi na ako makahinga. Ang mga mata niya ay napalitan ng matingkad na kulay na pula. Nawalan ako ng malay pagkatapos nun. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng kwarto. Tay, gising na po si ate. Nawalan na naman ako ng malay. Jessie, ayos ka na ba? Huwag ka munang bumangon kung hindi mo pa kaya, ha? Pasensya na, Tito. Nahimatay na naman ako. Ay, hindi na yun importante. Pero ayos ka na ba? May nararamdaman ka pa ba? Masakit lang po ang ulo ko saka parang nanuyot ang lalamunan ko. Ay, pasensya ka na nga pala, ha? Pinakalkal ko kay Keith yung mga gamit mo para hanapin yung inhaler mo. Pagpasok kasi namin sa kwarto, nahihirapan ka ng huminga at nawalan ka na ng malay. Po? Pero hindi ko po kayo nakitang pumasok sa silid. Ate, anong nakita mo sa loob? Bakit mo sinara ang pinto? Hindi ko yun sinara. Kusa yung nagsara eh. Ganun po ba? Nasaan na yung libro? Anong libro? Dun sa silid. May libro na lumulutang. Kusa pa ang lumilipat ang pahina eh. Nasaan na yun? Wala kaming nakitang ganon. Ha? Wala? Nakakapagtaka naman. Ate, nakakatakot na po ang mga nangyayari sa'yo, ha? Bukod doon, ano pang nakita mo? May mga naririnig po akong boses tapos may nakita akong babae na tinawag nilang babaylan pero paglingon niya, parang ako siya. Magkaparehas ba kayo ng kulay ng mga mata? Opo, yung kanya lang po napalitan ng kulay pula. Sobrang tingkad na pula.
Yung parang mapapasok ka kapag tinitigan mo? Sa tingin ko, kailangan na kitang tawasin. Tawasin? Ano po yun? Ang pagtatawas, ginagawa po talaga ng mga albularyo lalo na sa mga kagaya mo nakakaranas ng ganyan, ate. Baka sinapian ka na. Anong sapi? Hindi naman totoo ang mga ganyan ah. Pwede bang subukan na lang natin, Jessie? Ayoko po. Bakit? Basta ayoko. Tay, baka naman aswang talaga siya. Ano ka ba, Keith? Hindi ako aswang. At saka bakit nakahawak ka na naman dyan sa bote mo ng langis? Wala lang po. Tito, ayoko po magpatawas o kung ano man. Wala po akong sakit. At kung may sakit man ako, dapat dalhin po ninyo ako sa ospital. Asya, ikaw ang bahala. Gusto ko po magpahinga. Matutulog po muna ako. Hindi ka ba muna kakain? Hindi na po. Titirhan ka na lang namin kung sakaling magutom ka ha. Bumaba ka lang at kumain. Halika na, Keith. Opo. Lalabas na kami, ate. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang kami, ah. Oo, salamat. Hukom, napahawak ako sa aking ulo, saka ito marahang pinukpok. Isa sa dahilan kung bakit ko gustong magbakasyon ay dahil palagi akong nananaginip ng masama. Hindi na bago sa akin na makaranas ng ganito. Minungkahi ko dati na pumasok na ako sa isang mental hospital. Pero hindi na ako na-admit dahil hindi naman malala ang kaso ko. Palagi akong nagsisleepwalk. Namamalayan ko na lang na nasa ibang lugar na ako kapag nagigising. Ilang minuto pa nakatulog na ako at nanaginip. Sa aking panaginip, gumising daw ako at gutom na gutom, kaya bumangon ako at lumabas ng bahay. Sinilip ko pa raw ang tiyo ko sa kanilang kwarto para masigurong tulog na sila. Binuksan ko raw ang pinto at tumingin-tingin sa paligid. Damang-dama ko ang tumutubong pakpak sa likod ko. Lumipad daw ako at nagtungo sa kakahuyan upang maghanap ng hayop. Nang makakita ako ng kambing, dinakma ko raw yon. Bumaba ako at ginamit ang aking kuko. Binutas ko raw ang kanyang tiyan. Bumulwak ang dugo sa aking muka. Agad kong kinuha ang laman loob at kinain. Nagising ako sa kakatuwang panaginip na yon. Pagdilat ko, napakadilim ng aking paligid. Pero madali akong nakakakita na para bang may abilidad akong makakita sa dilim. Napasigaw ako nang ang panaginip ko ay nagkatotoo. Binitiwan ko ang kambing na hawak. Sumigaw ako at napaiyak. Hindi! Ano to? Bakit ako nandito? Panaginip lang to. Kailangan kong gumising. Gumising ka na, Jessie. Gising! Hindi to totoo. Hindi ko pinatay ang kambing. Hindi! Teka! Balot ang mukha ako ng dugo. May nalalasahan din akong... Ano to? Kinain ko ba talaga ang laman loob ng kambing? Sino yan? Mona. Sino ka? Maligayang pagbabalik, Mona. Ikaw na naman. Nasaan ka ba? Tantanan mo na ako! Ganyan nga, Mona. Magalit ka. Ngayon natin tuparin ang ating mga pangarap. Anong pangarap? Nasaan ka? Magpakita ka! Hindi pa ito ang tamang panahon. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, muli kang babalik sa mundong ito. Ano ba sinasabi mo? Nagiinit ang balat ko. Itong balat ko sa dibdib. Ano nangyayari sa akin? Kailangan ko na makaalis dito. Tanggapin mo si Mona sa iyong katawan, Jessie. Yakapin mo ang pagiging bangkilan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumigil ka na! Nasaan na ba ako? Gusto ko na umuwi. Jessie? Jessie! Si Tito Benedict yun ah. Tito! Tito, nandito po ako! Tumayo ako at hinanap kung saan nanggaling ang tinig niya. Pero nanlalambot ang aking mga paa kaya napaluhod ako. Dumating si Tiyo na may dalang sulo. Kitang-kita ang pagtataka sa kanyang muka nang makita ako. Dumako ang tingin niya sa kambing, saka bumalik ang tingin sa akin. Jessie, ikaw ba ang pumatay sa kambing na yan? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Wala to sa isip ko. Wala talaga. Pasensya na po kayo. Pasensya na. Nanaginip lang ako tapos nagulat ako na nandito na ako. Hindi ko talaga alam. Naiintindihan ko, Iha. Huwag ka nang umiyak. Umuwi na tayo. Maniwala po kayo, wala talaga akong alam. Akala ko panaginip ko lang.
Naniniwala ako sa'yo, Jessie. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Umuwi na tayo. Yung mukha ko, Tito, puno ako ng dugo. Kahit kailan hindi ko kayang pumatay ng hayop, lalo na ng tao. Jessie, umayos ka. Huwag mo hayaang matalo ka ng isip mo. Saglit tayo magdasal. Hawakan mo ang kamay ko. Opo, Tito. Hukom, ipinikit ko ang aking mga mata habang nagdarasal si Tio. Nang matapos na siya ay medyo kumalma ako. Nakahinga ako ng maluwag na parang may mabigat na aurang lumabas sa katawan ko. Umuwi na kaming dalawa. Nang makarating ay pinaligo niya ako at pinatulog. Nang matapos akong maligo at magbihis, napansin kong nalaglag pala ang rosaryong ibinigay sa akin ni Keith. Dinampot ko yon at nilagay sa ibabaw ng drawer. Muli akong natulog. Pagising ko, wala pa rin akong lakas. Ate, ayos ka lang ba? Lumalamig na ang pagkain mo. Ha? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nakatulog naman ako. Ay, huwag mo nang isipin yun, Jessie. Hindi mo yun kasalanan. Kasalanan? Ano po yun, Tay? Kumain ka na lang, Keith, ha? Huwag mo na yung alamin. Ikaw rin, Jessie. Sige na. Opo. Ate, gusto mo bang maligo sa ilog? Maganda ang ilog sa amin, malinis. Pwede naman. Huwag na kayong pumunta ron. Delikado. Baka tumaas ang tubig. Tumataas ang tubig? Oo, baka hindi ninyo mamalayang tumaas na. Matangay pa kayo. Pero gusto ko makita ang ilog. Hindi na lang po kami lalayo. Doon lang kami sa malapit. Sige na po, Tay. Gusto ko po kasing makalaro si ate. Bakit ang ate mo pa? Marami ka namang kalaro dyan, Madaya po sila eh. Ayoko po ng kalarong di marunong lumaban ng patas. Ayos lang po. Gusto ko ring maglakad-lakad. Sasamahan ko na kayong magpunta at baka kung ano pang mangyari sa inyo. Yay! Ayusin ko na ang mga bangkang papel! Gusto mo talaga mga rera tayo, ha? Baka umiyak ka kapag natalo ka. Hindi po. Magaling kaya ako. Sus? Hukom, pumunta kami sa ilog at sobra akong nagandahan sa itsura nun. Mababaw lang ang ilog pero mabilis ang tubig. Nagtampisaw kami ng pinsan ko kahit pinagbawalan kami. Gusto kong mawala ang isip ko sa mga nangyari kagabi. Kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na panaginip lang yun. Madalas talaga akong maglakad ng tulog. Sinubukan kong magpakonsulta at sinabi ko ang nangyari. Binigyan lang ako ng gamot pero hindi tumatalab. Mas lumala pa ito nang pumunta ako sa baryo. Kung dati wala akong matandaan sa mga ginagawa ko, ngayon naaalala ko na, tapos grabe pa sa sama ang mga ginagawa ko. Hoy! Huwag kayong lalayo, ha? Opo, Tay! Ate, halika na. Paunahang makarating ang bangka natin doon sa dalawang malalaking bato sa dulo. Sige, hindi ko kasalanan kapag natalo ka, ha? Hindi mo ako matatalo. Naku, sigurado ka ba? Pakawalan na natin ang mga bangka. Pagbilang ko ng 3, ha? 1, 2, 3! Ayan, hindi magpapatalo ang bangka ko. Mas lalong hindi mo tatalong sa akin. Masaya naming sinusundan ang mga bangka. Pakiramdam ko bumata ako ng ilang taon dahil sa pinsan ko. Nanalo ang bangka ko kaya natuwa ako. Maglaban daw ulit kami kaya naman pumayag ako. Pero bigla na lang akong hindi nakakilos. Namulat ako nang biglang magbago ang paligid. Nagkaroon ng itim na usok sa paligid. Mula sa aking paa hanggang sa baywang ang itim na usok. Nanakit ang balat sa aking dibdib. May mga lumitaw na maliliit na bilog sa paligid at bawat isa ay tila may kung anong likido sa loob na kulay puti at itim. Natatalo ng itim ang kulay puti. Sa hindi kalayuan, nagpakita ang magandang dalaga. Nakangisi siya at ang kulay ng mga mata mula sa pagiging puti ay nagiging itim. Maiksi ang kanyang kasuotan at maganda ang hubog ng katawan. Inangat niya ang kanyang mga kamay at lalong naglutangan ang maliliit na bilog.
Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun, pero naglakad siya sa ibabaw ng ilog. Mona. Sino ka ba? Hindi ako si Mona. Mona, bumalik ka na sa katawang ito. Talunin na natin ang mga puting diwata. Magtulungan tayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tutulungan kitang makabalik gamit ang mga bilog na ito. Bawat bilog ay may alaala mo nung nabuhay ka sa iba't ibang henerasyon. Hindi na natin nahayaang mamatay ka pa, Mona. Sa pamamagitan ng katawan na yan, may sasakatuparan na natin ang ating mga plano. Ano sinasabi mo? Hukom, sa isang kumpas niya, nagsilapitan ang mga bilog sa akin at bigla na lang pumasok sa aking katawan. Hindi ko na nabilang kung ilang yun. Kada pasok nito sa akin ay may mga alaalang bumabalik. Gaya na lang ng isang alaala na nakasuot ako ng pulang damit noong unang panahon. May hawak akong tabak at sumasayaw ako na parang paraan ng ritual ng mga babaylan. Nakita ko rin na may binhing pinakain sa akin at bigla akong nakaramdam ng malakas na enerhiya. Ngunit naputol ang senaryo nang marinig ko ang boses ni Tio at tila may pinasuot sa akin. Bumalik ang ulirat ko. Nag-aalalang mukha ni Tio ang nakita ko. Jessie, ayos ka lang ba? Ate, nanalo ako pero hindi mo nakita. Kakainis ka naman eh. Ha? Ano nangyari? Bigla ka na lang natulala at bumagsak. Kanina pa kita ginigising eh. Kung hindi ko pa sinabit sa leeg mo tong rosaryo, hindi ka pang magigising. Tito, may nakita akong babae. Maganda siyang babae na nakasuot ng itim na damit. Maiksi lang ang damit niya at sobrang ganda. Naglakad siya sa ibabaw ng ilog. May pinakain siya sa aking mga bilog na kung ano. Tinawag ka na naman ba niyang si Mona? Opo, Tito. Ay, hindi na talaga tayo titigilan ng mga yon. Anong ibig niyo sabihin? Ay, saka ko na ipapaliwanag. Pero kailangan na natin makauwi. Ano, halika na. Aalayan na kitang tumayo. Meron po ba kayong alam na hindi niyo sinasabi sa akin? Saka na natin pag-usapan yan. Umuwi na tayo. Tay, naririnig niyo po ba yun? Ang alin? May mga umaalulong po. Parang hindi po siya normal na hayop lang. Basta umuwi na tayo. Hindi na tayo ligtas dito. Tatay, may tumalon sa harap natin! Mukhang aswang sila! Ang dami po nila! Kahit saan ako tumingin, may mga nakapaligid na aswang! Ha? Bakit may mga aswang na ganitong oras? Tatay, ang ganda po ng babae na yun, oh! Kasama niya ang mga aswang! Mona, sa wakas ay nakabalik ka na. Sino ka? Lumayo ka sa amin! Hindi ko kayo sasaktan kung ibibigay niyo sa akin si Mona. Aray! Ang sakit ng balat ko. Parang may umuukit. Ano nangyayari? Ang balat ko may umukit na pahigang letrang S. Ano to? Nagiinit din ng rosaryo. Para ako napapaso. Tatanggalin ko muna. Hindi namin alam ang tinutukoy mo. Umalis ka na. Iwan mo na kami. Nakikiusap ako na maayos. Kung hindi mo ibibigay si Mona, mapipilitan akong kunin siya ng sapilitan. Hukom, hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Lumutang ang magandang babae at nagkaroon ng pakpak na gaya sa mga uwak. Napalunok ako ng laway. Humaba ang mga kuko nito at naging matalas. Nakita ko pang kumislap ang mga yon nang tamaan ng liwanag. Ang mga tao sa paligid ay nagsipagtakbuhan. Pinaligiran kami ng mga kakaibang nilalang. Mga tindig tao sila pero hugis baboy ramo ang itsura. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng mga hayop yon. Sumugod sila sa amin. Akala ko makukuha nila ako. Mabuti na lang at may hawak na latigo si Tio. Pinaghahampas niya ang mga nagtatangkang lumapit sa amin. Layuan mo kami! Kung nakinig ka lang sa akin, hindi mangyayari ito. Tatay, ang dami mga aswang! Aswang? Ang mga yan, aswang? Oo, ate! Madalas silang sumugod at pumatay sa gabi. Kaya hindi ko alam kung bakit nila tayo nagagawang sugurin ngayong araw pa. Sino ba kayo? Anong kailangan nyo?
Mona, ikaw na ba yan? Sumama ka na sa akin. Marami na ako natipong aswang. Sa utos mo lang susugurin na natin ang kaharian ng mga diwata. Hindi ako si Mona, pwede ba? Jessie ang pangalan ko! Jessie ang pangalan mo sa mundong ito, pero ikaw si Mona, ang babayla na naging bangkilan. Hindi kita kilala! Ako si Donna. Masugid mo akong tagasunod. Nagpapasalamat ako sa iyo na ginawa mo akong bangkilan kagaya mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ganun, hindi pa lubusang bumabalik si Mona. Wala akong magagawa kung hindi sapilitan kang kunin para maalala mo ang mga plano natin. Kay tagal kitang hinintay na bumalik. Hindi mo makukuha ang pamangkin ko! Akala mo ba may talab sa akin ang gamit mo? Tumatalab lang yan sa mga mababang uri ng aswang. Lalaban ako kahit na anong mangyari. Hindi mo makukuha si... Tatay! Si ate nakuha ng aswang! Jessie! Ang bilis ng mga pangyayari, Hukom. Bigla na lang lumusob ang babae. Lumipad siya ng napakabilis at hinatak ako sa baywang. Nabitiwan ko ang rosaryo. Sumigaw ako sa abot ng aking makakaya at nagpupumiglas ako, pero wala akong nagawa. Ngunit hindi kami nakalayo dahil may isang tao na galing sa puno at tumalon siya papunta sa amin. May hawak siyang nagniningning na espada at iniwasiwas ito sa ere. Napahiyaw si Donna at bumulusok kami pababa. Natapyas ang kalahati ng pakpak ni Donna. Agad akong hinila ng lalaki mula sa kanya at hinawakan ako sa may baywang. Kumapit siya sa isang baging para makababa kami sa lupa. Pagkababa namin ay hinila niya ako papalayo. Hay, Luis! Salamat naman at dumating ka. Ayos lang ho ba kayo? Hay, oo, ayos lang kami. Tumakbo na ho kayo. Ako nang bahala sa kanila. Sigurado ka? Oo, sigurado ho ako. Maraming salamat, Luis, ha. Halika na, Jessie. Umalis na tayo rito. Sandali lang po. Nanakit ang likod ko. Tinulak mo kasi ako eh. Kung hindi ko yun ginawa, matutusok ka sana ng buhok ng bangkilan. Niligtas ka na nga, galit ka pa. Aba, talagang... Wala na tayong oras sa pagdidiskusyon ninyo. Umalis na tayo rito. Kahit kailan istorbo ka talaga sa mga plano ko. Manunugis ka! Mabuti alam mo, hindi ako titigil hanggat hindi kayo nauubos. Humanda ka sa akin! Muli kong sinulyapan si Luis, Hukom, habang nakikipaglaban siya sa mga aswang. Gamit lang ang espada niyang nagniningning ay mabilis niyang naubos ang mga aswang sa paligid. Kung yun nga ang tawag sa mga yon. Tuwing may lalapit sa amin, hinahampas yun ng buntot pagi ni Tio Benedict. Samantalang si Keith naman ay nagsasaboy ng asin na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Nakalayo na kami sa ilog. Hingal na hingal kaming lahat at hinahabol ang hininga. Mabuti na lang at dala ko ang aking inhaler. Ginamit ko yun saka kami nagpatuloy ng pagtakbo pauwi sa bahay. Keith, magsaboy ka ng asin sa paligid natin. Opo, tay! Ikaw naman, Jessie, pumasok ka sa loob ng bahay. Kumuha ka ng asin sa lalagyan natin at maglagay ka doon sa bintana. Lagyan mo na rin yung mga pintuan, pati na rin yung haligi ng kwarto mo. Bilis! Pero bakit po? Huwag ka ng maraming tanong. Dalian mo na! Opo. Sinunod ko ang utos ni Tio. Pumunta ako sa cabinet kung saan kami naglalagay ng mga gamit panluto. Isang malaking garapon yun. Kaya kumuha ako at naglagay ako ng asin sa paligid ng mga kwarto namin. Hindi ko alam kung para saan yun, pero sinunod ko na lang. Mahirap na, baka mapagalitan pa ako ni Tio. Matapos kong gawin yun ay bumaba na ako para puntahan sila, pero hinatak na naman ako ng katawan ko sa lumang silid. Nakita ko nakatayo sa gilid ang babaeng tumatawag sa akin na Mona. Nakangisi siya at inangat ang mga kamay sa ere. Bigla na lang akong nahatak papunta sa kanya. Sinakal niya ako, Hukom, at lalo pa akong inangat. Bitawan mo ako! Mona, masyado mo na kaming pinapahirapan. Bakit ba hindi mo pa rin maangkin ang katawan ng babaeng ito? Ano pang sinasabi mo?
Baliwala ang mga hampas mo sa akin. Kung hindi mo makuha ang babaeng ito, ako na ang gagawa ng paraan! Ano gagawin mo? Ngumanga siya. Doon ko nakita na may lumalabas na namang bilog na itim sa kanyang bibig. Umiiling ako pero lalo lang humihigpit ang hawak niya sa akin. Hanggang sa may pasa na niya ito sa aking bibig. Naluha ako. Hindi ko kasi yun nalunok. Para kasi itong may sariling buhay na dumaloy papasok sa akin. Naramdaman ko ang init ng aking katawan na parang pinapaso ako sa sobrang init at gusto nung kumawala sa aking sistema. Naramdaman ko na lang na may kung anong dumaloy sa katawan ko at nawalan ako ng malay. Nagising akong nakatali na sa upuan. Ano nangyari? Bakit ako nakatali? Ay, Jessie, mabuti at gising ka na. Ano nangyari? Bakit ako nakatali? At bakit puno ng dugo ang damit? Bakit nga ba? Ano sa tingin mo? Luis, puro ka dugo. Ako ba ang gumawa niyan sa'yo? Pinagkakalmot mo lang naman ako. Ha? Paano yun nangyari? Ate, wala ka bang natatandaan? Naging aswang ka! Ano? Ako? Naging aswang? Imposible. Imposibleng ano? Na mangyari sa'yo? Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero sa tingin ko, ikaw ang dahilan kung bakit dumami ang mga aswang dito. Anong ako? Wala naman akong ginagawa. Tito, pakawalan mo na ako dito. Ay, pasensya ka na, Jessie ha. Sa ngayon, hindi ko muna magagawa yan. Ano? Bakit? Ano ba talaga nangyayari? Sabihin niyo na dahil nababaliw na ako sa kakaisip. Ang drama naman ng pamangkin mo, Mang Benedict. Bakit ka ba nakikialam? Kung hindi ako nakialam, patay na sana ang tsuhin at pinsan mo. Grabe ka. Halos hindi ka nakakakilala ng tao. Nakakatakot ka, ate. Sabi ko na nga ba, aswang ka eh. Pero sa totoo lang, maganda ka para maging aswang. Nakakatuwa ang mga mata mong magkaiba ang kulay. Alam mo, nagkaroon lang ng pula sa paligid ng mata mo. Pero hindi nagbago ng tuluyan ang kulay. Ha? Pinupuri mo ba ako nilalait? Parehas. Bakit siya naguhubad? Ba't ka nakatingin ha? Gusto mo akong lapain? Ew! Kahit maging aswang o halimaw ako, hindi kita pagnanasaan, no? Bakit ka kasi naguhubad? Luis, dalaga kasi ang pamangkin ko. Baka nahihiya. Huwag ka kasi dyan naguhubad. Pasensya na ho kayo, Mang Benedict ha. Pero anong gagawin ko? Sanay na po akong ganitong umaste. Tito, masakit na po ang pagkakatali ng lubid sa kamay ko. Baka pwedeng pakawalan mo na po ako. Nako, pamangkin ko, pasensya na ha. Hindi pa pwede. Niritwalan kasi kita para umalis na ang sumpang aswang sa'yo. Pero hindi pa rin nagbabago ang kulay sa mga mata mo eh. Natatakot ako na baka nandyan pa rin siya sa katawan mo. Isa pa, Ate Jessie. Yung langis ko kumukulo kapag lumalapit ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako aswang. Ano ba naman kayo? Tito, ano ba talaga nangyayari? May kinalaman o may alam po ba kayo dito? Kaunti lang ang nalalaman ko. Jessie, anong nangyayari sa'yo? Yung balat ko! Yung balat ko sa dibdib parang umiinit. Patingin nga ako. Ano ba? Bastos ka! Hinila mo pa talaga ang damit ko? Makita mo lang? Gusto kong makita eh. Bastos! Umalis ka nga! Kung totoong nagiging aswang ako, ikaw ang una kong kakagatin. Buisit! Kakaiba ang balat mong yan. Para siyang sinaunang letra. Parang baybayin. Anong ibig mo sabihin? Teka lang ha. Patingin nga ulit ako. Baka nagkakamali lang ako eh. Kailangan ko suriin ng mabuti yan eh. Tito Benedict, may manya ko. Subukan mo lumapit. Sisipain talaga kita. Biro lang. To naman. Biro lang? Mukha ba ako nakikipagbiroan sa'yo? Ang arte. Pasalamat ka nga. Tinitingnan ko pa yan eh. Napakaraming babae kaya ang gusto mahawakan ko sila tapos ikaw ang arte mo. Ay, Diyos ko, bulag ang mga babaeng yon. Ano nagustuhan nila sa'yo? Mukha kang tuhod. Ay, tama na nga yan kayong dalawa talaga. Seryoso ang usapan natin. Kung ano pang kalokohan ang sinasabi ninyo. Nakakatuwa nga po sila, tatay. Para silang mag-asawa. Keith, nakakadiri ka. Kagatin kita dyan eh.
Tatay, galit na sa akin si ate. Kakagatin na niya ako. Nakikisaw-saw ka rin kasi. Ay, pasensya ka na Jessie ha. Pero itatali ka muna namin. Kung alam mo lang ang mga ginawa mo, nako, gugustuhin mo rin talagang itali ka. Totoo po bang munti ko na kayong patayin? Hindi mo naman yun kasalanan. Ibig sabihin, totoong gusto kong pumatay ng tao? Anong klaseng tao ang mag-iisip nun? Halimaw nga ako. Makinig ka, Jessie. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo to, ha? Wala kang kasalanan. Tandaan mo yan. May kung anong kumokontrol sa'yo. Kung ganun po, Tito, tulungan po ninyo akong gumaling at maalis ang anumang kumukontrol sa akin. Parang awa nyo na. Ayoko makapanakit ng mga tao maliban na lang sa lalaking yan. Uy, ang laki ng galit sa akin ah. Kala mo naman talaga may dibdib siya. Kala ko nga likod mo lang yung tinitingnan ko eh. Lumayo ka nga sa akin, baka hindi kita matansya eh. Luis naman, pakiusap. Huwag mo na siyang galitin. Ito naman. Pasensya ka namang Benedict ha. Jessie, makinig ka sa akin ha. Itong nangyayari sa'yo sa tingin ko may kinalaman to sa mga ninuno natin. Ano pong ibig niyo sabihin? Nung sinabi mo yung tungkol sa librong nakita mo sa bodega, sinubukan kong hanapin yon. Nakita ko naman at doon ko nabasa ang nangyari matagal na panahon na ang lumipas. Hindi ko po kayo maintindihan. Itong libro na sinasabi mo, hindi talaga isang libro kundi isang journal. Ha? Isang diary? Nakasulat dito ang kwento ng lola ko tungkol sa babaeng nagngangalang Mona. Kunento lang din sa kanya ng kanyang ina. Mona? Yun yung... Tama, ang pangalan na laging binibigkas ng mga gustong kumuha sa'yo. Bago ko ikwento sa'yo, gusto ko lang malaman mo na ang babaeng nakita mong naglalakad sa ibabaw ng ilog ay isang itim na diwata. Diwata? Imposible yan, Tito. Walang diwata, hindi sila totoo. Bahala ka na kung anong gusto mong paniwalaan ha. Basta sinasabi ko ang katotohanan sa'yo. At ang babaeng may pakpak na tumangay sa'yo ay isang bangkilan. Oh, magpasalamat ka naman. Niligtas kita. Gusto ka nilang kunin. Bakit po? Bakit ako? Wala naman akong ginawa sa kanila para gawin to sa akin eh. Nakatadhana na ito, Jessie. Ang sabi rito, si Mona ang babaylan ng ating angkan. Siya ay nirerespeto ng lahat at siya ang pinakamalakas sa lahat ng babaylan noon. Ngunit nasilaw siya sa kapangyarihan. Ninais niyang mas maging malakas sa mga puting diwata. Sa inggit niya, nakipagsabuatan siya sa itim na diwata. Ibig sabihin, ang Mona na tinutukoy po nila, isang babaylan? Tama. Ang sabi rito, nakipagkasundo si Mona sa itim na diwatang tinatawag na si Riva. Si Riva ay nagbigay ng itim na binhi. Sinabi niyang kailangan kainin yun ni Mona. Nang kainin naman ni Mona yon, naging mas makapangyarihan siya. Naging isa siyang bangkilan. Isang mataas at magandang uri ng aswang na kayang magparami ng iba pang aswang sa pamamagitan ng pagluwa ng itim na binhi na ipinalulunok sa mga biktima nila. Kung ganun, ano po kinalaman ko sa kanila? Sa galit ng puting diwata sa kanilang kasakiman, pinapatay siya. Palagi siyang inuusig at hinahabol. Ang plano nila ng diwatang si Riva ay hindi natuloy. Bago siya mamatay, ipinangako niyang mabubuhay siyang muli sa iba't ibang henerasyon at magiging mas malakas. Ngunit kahit mabuhay siya, gumagawa ng paraan ng puting diwata na mamatay si Mona. Hinahabol siya ng taong bayan at pinapatay. At ikaw, Jessie, ikaw ang reinkarnasyon ni Mona sa panahong ito. Ano? Ibig sabihin mamamatay rin ako? Nakatagda na ako mamatay? Makinig ka, Jessie. Hindi ko hayaang mangyari yun. Sino sila para diktahan ang buhay ko? Bakit ako pa? Gusto mo si Keith na lang? Kuya Luis, bakit naman po ako? Ayaw niya eh. Pakawalan niyo na ako kahit saglit lang. Sisipain ko lang ang lalaking yan. Naku, bakit ka ba nandito pa eh? Uminahon ka lang, Jessie. Nandito siya para tulungan tayo. Si Luis ay isang manunugis ng aswang. Matutulungan niya tayo para matalo yung mga aswang. Kung gusto mo, Jessie, ako na lang ang papatay sa'yo. Tatagpasin ko na lang yung ulo mo. Gusto mo? Ha? Ilayo mo sa akin yung espada mo! Tumigil na nga kayo. Nandito tayo para magtulungan, ha? Tito, ano pong gagawin natin? Kung kailangan kong mamatay para lang hindi ako makapatay ng tao, ayos lang sa akin.
Oh, ayos lang daw sa kanya, Mang Benedict. Tuluyan na natin to. Basta bago yun, makaganti muna ako sa manyak na yan. Kaya pakawalan niyo na ako, Tito. Kahit isang sampal o sipa lang ayos na ako. Ay, ang bayolente mong babae ka. Ang ganda niyong pagmasdan! Para kayong magnobyo! Keith, lumapit ka nga, kakagatin din kita. Totoy, si ate oh! Sandali lang, nagugulong utak ko sa inyo eh. Paano ako mag-iisip ng paraan yan? Ano po bang pwede nating gawin? Kailangan nating mapigil ang koneksyon sa'yo ni Mona at yun ay ang pagre-ritual. Ritual? Pero hindi ho ba ginawa niyo na po yun sa akin? Oo, at sa tingin ko ay walang epekto ang aking ginawa dahil hanggang ngayon ay may kulay pula pa rin sa iyong mata. Kailangan natin siyang bantayan, Mang Benedict. Sigurado akong hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang katawang yan. Hindi ko sila maintindihan, pero inulit ni Tio Benedict ang pagre-ritual sa akin. Nakatulog ako dahil sa ginawa niya. Muli na naman ako nanaginip. Napasulyap ako kay Tio at kay Keith. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking laway. Humaba ang aking mga kuko at ginamit yun para makatakas sa pagkakatali. Lumapit ako sa aking pinsan upang tusukin siya at kagatin ang kanyang leeg. Hindi ko yun gustong gawin at pinipigilan ko ang sarili ko, ngunit wala akong kontrol sa katawan ko. Tila nakakulong ako sa aking isip at ang tanging magagawa ko lang ay pagmasdan ang pagkilos ng kung sino mang sumanib sa aking katawan. Kakagatin na sana ng sumanib sa akin si Keith nang may marinig akong nagsalita. Nagulat ako pero nagawa ko namang makaiwas sa espada niya. Aba, mukhang mabilis kang kumilos ngayon ah. Nakasanib na ba sa iyo ang aswang? Luis, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Uhaw na uhaw ako. Gusto kong uminom. Kung nauuhaw ka, dapat uminom ka ng tubig. Hindi dugo ng pinsan mo. Hindi ko mapigilan. May nag-uudyok sa aking sipsipin at inumin ang dugo niya. Jessie, anong ibig sabihin nito? Tito, tulungan niyo ako. Labanan mo, Jessie. Hindi pwedeng siyang magdikta ng kapalaran mo. Kaya labanan mo. Pasensya na, Tito. Pero may kung anong nag-uudyok sa akin. Patayin kayo! Umiwas ka, Mang Benedict. Hindi na si Jessie ang nasa katawang yan. Akin ang katawang ito. Akin na siya! Hindi. Mona, hindi mo makukuha ang pamangkin ko. Jessie, makinig ka. Alam kong nandyan ka pa sa katawan na yan. Huwag mong hahayaan na siya ang kumontrol sa katawan mo. Bumalik ka sa amin. Labanan mo siya. Hangal! Hindi ka na niya maririnig dahil sa akin na ang katawang ito! Napaluhod ang katawan ko dahil sumakit ang ulo ko. Sa tingin ko ay naramdaman din ng kung sino kumokontrol sa aking katawan ang sakit na yon. Pinipigil ko ang sariling gumawa ng masama pero hindi ko kayang labanan ang kung sino mang sumanib sa akin. Naramdaman kong humaba ang aking pangil. Nagkaroon ako ng pakpak at tila may lumalagablab sa dibdib ko. Lumipad ako at sinira ang bubong ng bahay ni Tio. Naghanap ako ng ibang mabibiktima. Lumipad ako sa kung saan at nakakita ako ng 2 aso na naglalakad. Hinablot ko ang mga yon at kagad na dinala sa kagubatan. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagagawa. Wala yun sa isip kong gawin pero nagawa ko sa hindi malamang dahilan. Inilipad ko sila ng mataas at ibinagsak. Namatay ang mga yon at bali-bali ang mga buto. Bumaba ako at nilantakan ang katawan ng 2 aso. Inuna ko ang kanilang mga puso at tapos ang kanilang atay. Hindi ko namalayang may dumating pero ang lahat ng yon ay hindi ko gusto. Tila nakakulong ako sa isip ng kung sino at nakikita ko lang ang kanyang ginagawa. Maligayang pagbabalik, Mona. Ikaw na ba yan? Hindi pa lubusan ang pagsanib ko sa babaeng ito. Masyado siyang matigas. Sa tuwing tulog siya, doon lang ako nakakasanib. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naming makuha ang babaeng yan. Reinkarnasyon ko lang siya, subalit tila may sarili siyang desisyon. Marahil ay dahil sa tsuhin niyang albularyo. Dapat pinatay mo na sila. Hindi ko sila mapapatay dahil sa babaeng ito. Pinipigilan niya ako. Kahit ang pagkain ng tao, tanging hayop lang ang kaya kong kainin sa ngayon. Sa iyong utos ay papatayin ko ang magamang yon, maging ang makisig na manunugis. Hindi pa to ang panahon.
Kailangan kong kumain ng marami para magkaroon ako ng enerhiya. Hindi kita pipigilan dyan. Bukas ng gabi, kabilugan ng buwan, mapapasakin na ang katawan ng babaeng ito. Sabihin mo kay Riva, ihanda na ang ating hukbo. Kapag tuluyan na ako nakasanib, susugod na tayo sa kaharian ng mga puting diwata. Masusunod mo na. Tuluyan na akong nawalan ng ulirat sa mga nangyayari. Nagising na lang akong nakasalampak sa lupa. Amoy na amoy ko ang lupa at dama ko ang damo sa aking pisngi. Maliwanag na nang magising ako. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos kong makatulog. Napaiyak na lang ako nang huling maalala ang aking ginawa. Wala talaga akong magawa nang sumanib ang Mona na yun sa aking katawan. Puno ng dugo ang suot kong damit. Pumunta ako sa ilog at naghilamos doon habang umiiyak. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Parang wala akong kakampi. Ang mga taong naglalabas sa ilog ay napatingin sa akin, pero hindi ko na lang sila pinansin. May dumating na lalaki at ibinalita sa kanila ang mga hayop na natagpo ang patay sa gubat. Nakita ko ang paglingon nila sa akin dahil sa puno ng dugo ang aking suot. Nagsialisan sila at nagtatakbo papalayo. Anong gagawin ko? Pumatay ako ng mga hayop. Ay, dito lang pala kita makikita. Luis? Ano, ituloy na ba natin ang naudlot nating paglalaban? Luis, ako si Jessie. Pakiusap, tulungan mo ako. Naloko mo na ako kagabi. Hindi na ako magpapauto sa'yo. Maniwala ka, ako si Jessie! Pasensya ka na, pero wala na akong pakialam. Kaya humanda ka. Luis, wag! Tito Benedict? Jessie, ikaw na ba yan? Ako to! Pasensya na po, hindi ko siya mapigilan. Ayos lang, huwag ka nang umiyak ha. Ayos lang talaga. Malapit po siya, Tito. Mang Benedict, naniniwala ka ba talagang ang pamangkin mo yan? Paano kung niloloko na naman tayo? Kilala kong pamangkin ko, Luis. Jessie, umuwi na tayo. Hahanap ako ng paraan para maalis natin yung Mona na yan sa katawan mo. Maraming salamat po. Hukom, umuwi kami at halos hindi na inalis ni Luis ang tingin niya sa akin. Palagi siyang nakahawak sa espada niya. Nagtipon kami sa sala. Nagpresenta na akong magpataling muli. Bukod sa lubid, tinalian din ako ni Tio ng halamang makabuhay. Pasensya ka na, Jessie ha. Pero sa ngayon, kailangan ka talaga muna naming itali. Wala pong problema. Mas gugustuhin ko na po to kaysa masaktan ko kayo. Totoo ba yung sinabi mo? Nakasanib sa'yo si Mona at nakita mo kung paano niya nilapa ang mga aso? Opo. Nakausap ko po ang bangkila na si Donna. May sinabi po ang Mona na yon. Tuwing tulog ako, sakalan daw po siya nakakasanib sa akin. Tulog? Naghahanda na rin po sila. Ang sabi po ni Mona, sasalakayin nila ang kaharian ng mga diwatang puti. Ibig sabihin, talagang may galit pa rin siya sa mga diwata. Tito, ang sabi niya, mamaya, pagsapit ng kabilugan ng buwan, magiging ako na raw siya. Anong ibig mo sabihin? Magiging isa na raw po kami ni Mona. Makukuha na niya ang katawan ko. Ha? Hindi. Hindi ako papayag na makuha ka niya. Hindi yun mangyayari, Jessie. Tito, kailangan po natin gumawa ng paraan, kung hindi uulit lang din ang mangyayari sa hinaharap. Paulit-ulit lang siyang mabubuhay. Eh anong gagawin natin? Kailangan nating mapigil ang sumpa. Kung kailangan kong mamatay bago siya tuluyang makasanib, gagawin ko. Nox naman, bayani daw oh. Ay nako Jessie, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako papayag na mamatay ka. Hindi natin sasayangin ang buhay na ito kung ano man. Tayo na ang sisira sa sumpa, Jessie. Maghintay ka lang, mag-iisip ako ng paraan, ha? Ano pong gagawin natin? Paano natin sila matatalo? Ang kalaban ng kalaban mo ay kakampi mo. Ha? Ano yun, Mang Benedict? Ikaw naman binigyan mo pa kami ng palaisipan eh. Ang ibig kong sabihin, dapat maging kakampi natin ang kalaban nila. Makikipag-usap ka sa mga diwatang puti. Kung yun lang ang paraan para matalo natin sila, bakit hindi nyo na lang po siya bigyan ng proteksyon o anting-anting para hindi siya malapitan ng bangkilan? Wala na akong anting-anting eh. Isa pa, dating babaylan ng kalaban natin. Mas marami siyang alam kumpara sa akin. Mas malakas siya.
Hindi rin sila mapipigilan at hahanap sila ng tiyempo kung hindi natin sila tuluyang mapupuksa. Kung ganun, dapat malakas ka rin, Jessie. Hindi malakas ang katawan ni Jessie, kaya siya nahihirapang sumanib. Hindi niya gaanong mapasok ang isip at utak ni Jessie, kaya siguro kapag nakakatulog siya, yun lang ang tanging pagkakataon para mapasok niya ang katawan. Teka, Keith? Hoy Keith! Po! Samahan mo si Kuya Luis mo. Kumuha kayo ng bulaklak, bigas, nyog at kandila. Mag-aalay tayo para makausap ang puting diwata. Opo, Tay! Pinagmasdan ko lang si Tio Hukom na inalis ang mga gamit sa paligid at gumawa ng malaking bilog sa sahig gamit ang asin. Nagpatak din siya ng langis ng nyog sa paligid ng batong nilagay niya sa gitna. Binigyan siya ni Keith ng kandila at posporo. Sinindihan niya ang kandila at itinusok sa bato. Dumating si Luis na may dalang bulaklak, bigas na nasa mangkok at langis ng nyog. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nilang maghandog kung diwata naman ang kakausapin nila. Hindi rin naman ako naniniwala doon dahil ang alam ko, Diyos lang ang dapat na sinasamba. Nagsimulang bumulong si Tio. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya pero biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang lamig! Ibig sabihin, tinanggap ng diwata ang alok na pakikipag-usap ni Mang Benedict. Ganun po ba yun? Tingnan nyo, ang bilog, nagliliwanag. May mga simbolong lumitaw. Imposible, hindi to nangyayari. May lumitaw din pong bilog galing sa kandila. Kuya Luis, tingnan mo. Okay, maingay. Malamang nakikipag-usap na siya sa diwata. Hukom, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May bilog nga na lumitaw sa ere. Kaparehas na mga bilog na gamit ni Riva na yun sa akin. Ngunit sa kanya, kulay ginto at puti ang kulay na tila likidong umiikot lang sa loob. Nanakit ang mata ko sa liwanag. Mas lalo pa akong napanganga nang mula sa bilog ay unti-unting lumabas ang isang magandang babae na may matingkad na kasuotan. Nagsasalita siya ngunit wala kaming marinig. Minsan siyang sumulyap sa akin kaya nanakit ang isa kong mata. Naririnig niyo po ba ang sinasabi ng diwata? Kaya nga ang alam ko lang nagsasalita siya. Pipi ba ang mga diwata? Kuya Luis, napatingin siya sa'yo. Huwag mo siyang bastusin, baka ikaw ang di makapagsalita. Pasensya na diwata ha. Biro lang yun. Bati tayo. Imposible to. Makapanaginip ko lang to. Aray! Bakit ka ba namamatok, Luis? Naramdaman mo ba? Ibig sabihin, hindi ka nananaginip. Ay! Napatingin sa akin ng diwata at biglang may lumipad na isang kwintas na gawa sa perlas. Kusa itong sumuot sa leeg ko. Nang maramdaman ko yun ay napasigaw ako. Napakabigat ng kwintas na parang hinihila pababa ang leeg ko. Pagkatapos nun ay unti-unting nawala ang magandang diwata. Nawala rin ang liwanag sa paligid. Pakihubad ng kwintas, utang na loob. Ang sakit na niya sa leeg, sobrang bigat. Sandali lang po, tutulungan kita, ate. Sige na, Keith, ang bigat talaga nito eh. Ano bang klaseng kwintas to? Ate, hindi ko po matanggal eh. Ano? Bakit hindi? Dahil yan ay proteksyon galing sa diwata. Proteksyon? Mas naging pahirap lang siya sa akin eh. Paalis na po nito, sige na po. Ayaw nga raw matanggal Kulit mo rin no? Habang buhay akong ganito? Jessie, tiisin mo lang muna. Ang sabi ng diwata, para hindi tuluyang makuha ni Mona ang katawan ni Jessie, dapat hindi siya makatulog hanggang sa sumikat ang araw. Po? Dahil yun ang magiging dahan para makontrol niya ang katawan mo. Nasa loob ng katawan mo ang bangkilan at para maalis yun, kailangan matanggal din natin ang nagkokonekta sa inyong dalawa. Ano silbi ng kwintas na to at bakit po ang bigat niya? Ang kwintas na yan ay mabigat dahil nasa katawan mo pa ang aswang. Pero gagaan yan kapag nawala na yon. Ano ba daw yung nagkokonekta sa kanilang dalawa? Hindi na nasabi ng diwata. Pero tutulong daw siya sakaling sumugod ang mga aswang at itim na diwata sa atin. Tay,
May naririnig akong pagaspas sa labas, pati mga kaluskos. Mukhang nandito na sila. Sino? Yung mga aswang. Ang totoo, inaasahan ko na sila. Takip silim na kaya nandyan na sila. Protektahan natin si Jessie. Keith, kunin mo tong asin at maglagay ka ng bawang sa bulsa mo. Meron na po, Tay. Dumikit ka lang kay Ate Jessie mo, ha? Para hindi makalapit ang mga aswang sa kanya. Ano pong gagawin ko? Nakatali lang dito at manakit ang leeg dahil sa kwintas? Manahimik ka nga. Ang dami mo sinasabi. Manood ka na lang. Talagang nangangawit ang leeg ko dahil sa suot na kwintas. Yumakap sa akin si Keith. Narinig namin ang pagaspas ng mga pakpak at mga angil ng aswang. Humangin ng sobrang lakas na halos mapuwing kami. Tinangay ng hangin ang mga dingding ng bahay at halos mga haligi na lang ang natira. Nakita kong nakalutang si Riva samantalang si Donna ay lumilipad. May mga aswang din sa paligid na iba't iba ang itsura. Hanip, ang lakas ng diwatang yon. Sigurado kung siyang may gawa ng hangin. Kakayanin ba natin sila? Kaya yan, Mang Benedict. Ate, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Dumikit ka lang sa akin. Mona, ano pang ginagawa mo? Kabilugan na ng buwan. Ang hina naman ni Mona. Hindi pa rin siya nakakasanib. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Sino ka ba para diktahan ang kapalaran namin? Ngayon ang tamang oras para isakatuparan ang mga plano namin at hindi kami mapipigilan ng isang albularyo at isang manunugis lang. Ang dami niyong satsat. Maglaban-laban na tayo. Tagal na kitang hiniintay dumating eh. Natatandaan mo pa ba ako? Bakit naman kita makakalimutan? Kahit saan ako magpunta, nandun ka! Papatayin kita para hindi na tayo magkita ulit. Ha! Kung kaya mo! Hukom, napakabilis na mga pangyayari. Sa dami ng mga aswang, nilusob kami kaagad. Pero hindi sila makalapit sa amin ni Keith. Dahil kada may lalapit ay sinasabuyan niya ng asin at kapag may hahawak sa akin ay napapaso hanggang sa matunaw sila. Napatingin ako sa paligid dahil ang bilog na ginawa ni Tio Benedict ay muling umilaw. Tila naging portal ito dahil may mga naglalabasang mga kawal. Gawa sa ginto ang suot nila. Pakiramdam ko mahihimatay ako sa nakikita. Napapatanong na ako sa isip ko kung totoo ba talagang may mga diwata at mga engkanto. Ate, hinihila nila ako! Keith! Kumapit ka lang sa paa ko! Huwag niyo siyang kunin! Ano ba? Bitawan niyo siya! Tatay! Tatay, tulong! Dito! Si Keith! Pambihira naman! Bakit ba kasi ako nagpatali? At bakit hindi rin nila ako pinakawalan? Ano ba ako rito? Palamuti? Ang bigat pa nitong kwintas! Ate! Dumudulas na ang kamay ko! Hoy, halimaw! Bitawan ng pinsan ko! Magiging pulutan na nila ako! Bitawan niyo siya, sabi! Bitawan niyo ang pinsan ko! May pumalo sa ulo ko kaya nahilo ako. Ayaw kong pumikit dahil yun daw ang dahilan para makalabas ang aswang sa katawan ko. Hinihila ako ng antok pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pinsan ko na tinangay na ng aswang. Naririnig ko ang tinig ng isang babae na pinipwersa na akong matulog para maging isa na kami. Sa sobrang inis ko, sumigaw ako ng napakalakas. Hindi ko namalayan na nagliwanag ang suot kong kwintas at medyo gumaan ito. Sinabi ko sa isip na hindi ko siya papayagang kontrolin ako. Para akong naging malakas at nakalasko ang tali sa akin. Mabilis akong tumakbo para habulin ang pinsan ko. Nang maabutan ko ang aswang ay hinawakan ko ito at sinuntok. Tumalsik siya palayo sa amin. Keith! Dito ka sa akin! Ayos ka lang ba? Ate, paano po niyo nagawa yun? Hindi ko rin alam eh. Ate, anong problema? Bakit nakaluhod ka? Sobrang bigat ng pakiramdam ko sa kwintas na to. Hindi ako makakilos sa maayos. Ate, nabitawan ko ang asin. Wala na po akong pangontra. Kailangan na nating makalayo sa kanila. Sumunod ka sa akin. Pero ate, saan naman po tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin nga alam kung makakalayo pa ako nito eh.
Wala na po tayong matataguan, ate. Nasira na po ang bahay natin. Hinihila talaga ang kwintas na ito pababa. Sobrang hirap pigilan. Sa tingin ko, gusto nang kumawala ng aswang sa katawan ko. Ate! Hindi ko matagal ang kwintas. May aswang na naman pong palapit. Bakit mo kinakain ng bawang? Para lumayo po sila sa akin. Kadiri, bakit mo sila tinuruan? Para lumayo, ate! Pambihira kang bata ka. Nasaan ang tatay mo? Nakikipaglaban pa sila kasama ng diwata eh. Ate, papalapit na naman yung babaeng mukhang paniki. Sino? Si Donna? Ano na, Mona? Sumarib ka na sa babaeng yan. Nasasayang ang oras natin! Lumayo ka sa atin, Jessica! Loko kang bata ka? Dinuraan mo pa ako? Ano yan? Bawang? Sa tingin mo, tatalab yan sa akin? Umalis ka dyan! Keith! Keith! Kainis, tumilapon si Keith. Mabuti na salo ni Luis. Sinundan na naman niya ako. Tumayo ka na dyan, Mona. Natatalo na tayo. Tumulong na ang diwata. Hindi ko hayaang lumabas si Mona at kontrolin ako! Wala kang magagawa, Jessie. Hindi mo kaya si Mona. Katawan ko to at ako lang ang magmamayari nito. Kahit anong pigil mo, hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Halika na! Nagtaka ka ba? Hindi mo ako mahawakan, no? Binigyan ako ng proteksyon ng diwata. Buwisit ng diwata yon. Pakialamera talaga! Lumayo ka kay Jessie! Umatras palayo si Donna dahil muntik na siyang mahagip ni Luis. Muli na naman silang naglaban at panay ang wasiwas ng espada niya. Lumapit si Keith sa akin at tinulungan ako makaupo, ngunit lalong bumibigat ang kwintas. Itinukod ko ang magkabilang kamay ko para hindi ako tuluyang madapa sa lupa. Dumidilim na ang paningin ko. Nahihirapan na akong pigilan ang antok ko. Kailangan kong makaisip ng paraan. Naalala ko ang sinabi ni Tio Benedict na kailangan matanggal ang koneksyon sa amin ni Mona. Naisip kong bukod sa aking mata, ano pa ba ang posibleng nagdudugtong sa amin? Baka may kasagutan sa journal na nakita ni Tio. Pero saan ko naman yun makikita? Tumayo ka na dyan, Jessie. Naglalaban ng lahat, nakatuwad ka pa dyan. Buwisit ka? Kung sa'yo ko sinabi tong kwintas. Tumayo ka na kasi. Samahan mo si Keith. Aalalayan ka niya. Kumilid lang kayo. Wala naman kayo natutulong eh. Apa talagang? Sana malapa ka ng aswang. Hindi mangyayari yan, no? Magaling kaya ako sa... Hoy! Madaya ka ha. Nakikipag-usap pa ako eh. O ano? Nakalmot ka ng aswang. Mabuti nga sa'yo. Bilisan mo na kasi. Sinabuyan ko lang siya ng asin kaya matatagalan pa siya. Paimportante ka rin eh. Kung naglalakad ka na, hindi na tayo mahihirapan. Ate Jessie, dito po! Nandito po ako sa bodega! Ito na nga, diba? Gigilid na. Mo ko intindihin, hindi nila ako malalapitan. Hindi ikaw ang inaalala ko, kundi si Keith. Protektahan mo siya at huwag kang matutulog. Napapaligiran nila tayo, kaya hindi tayo makakalabas o makakalayo. Ubusan talaga to. Nilalabanan ko na nga eh, kaso inaantok talaga ako. Sasapakin talaga kita kapag nakatulog ka. Kailangan ako ni Mang Benedict kaya huwag ka magpapasaway ha. Sandali lang. May naisip akong paraan. Ano? Susugatan kita. Ano? Huwag mong gagawin yan, anak ko. Ano ba? Bakit mo ko sinugatan sa braso ko? Kainis ka talaga. Makakalbo kita eh. Lalagyan ko pa ng asin. Pinudburan pa talaga ng asin, aray! Kuya Luis, ano ginawa mo? Magtiwala ka sa akin, Keith. Epektibo to. O yan, hindi ka na makakatulog sa sakit. Ano, dyan ka na ha? Humanda ka talaga sa akin. Sinaulo ka talaga eh, no? Akin na ang sugat mo, ate. Tatapalan ko ng tela. Si Kuya Luis talaga padalos-dalos mag-isip eh. Lalo tayong mapapansin ng aswang dahil sa amoy ng dugo mo. Saan niyo ba nakilala lalaking yan? Bakit parang gamunggong utak? Pinatay ng babaeng kalaban natin ng mga magulang niya. Simula nun, nagpag-alagala na siya. Mahanap lang ang bangkilan. Keith, namamawis na ako. Kailangan na nating makaisip ng solusyon. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi nila tayo mahahawakan dahil sa kwintas sa suot ko. Ate, kukunin ko lang ang posporo. Magagamit natin yon para pantaboy sa aswang pati yung kandila. Sandali,
Yun ba yung journal na nakita natin sa bodega? Kunin mo nga yun. Gumapang ka. Sige na. Bakit po ate? Anong gagawin mo dun? Baka may makita tayong sagot kung paano mapipigilan ng paglabas ni Mona. Hindi pwedeng makalabas siya. Sige ate, ako nang bahala. Hukom, sumilip-silip ako sa paligid kung may aswang na susugod sa amin. Susugurin na sana si Keith ng aswang pero mabuti na lang ay lumapit sa amin si Tio Benedict. Tinulungan niya ang anak na makuha ang journal maging ang kandila at posporo. Hinila ko pabalik si Keith nang may muling sumugod sa kanya. Ibinalik siya ni Tio Benedict sa tabi ko. Napasubsob ako sa sahig. Lalo akong inantok sa ginawa ni Luis sa braso ko. Papikit na ako nang tapikin ako ni Tio at nilagyan naman ni Keith ng asin ang sugat ko. Aray! Hanep ka talagang bata ako. Ano bakit? Pasensya na ate. Patulog ka na kasi. Ayos lang ba kayong dalawa? Huwag kayong maghihiwalay ha? Keith, suotin mo tong anting-anting. Paano po kayo? Ayos lang ako. May buntot pagi si tatay, di ba? Babalik na ako. Bantayan mo ang ate mo ha? Opo. Mag-ingat po kayo tatay Siyempre naman mag-iingat ako. Ate, inaantok ka pa ba? Binigyan ako ng maraming asin ni tatay. Hindi na. Bihirang bata ka talaga Ito na po ang journal ate. Salamat. Babasahin ko lang kung anong meron dito. Huwag kang lalayo sa akin ha, Keith? Opo. Sinubukan kong basahin ang journal kung mayroon akong makikitang sagot sa hinahanap ko. Paano kung maaalis ang sumpa ni Mona kung bakit niritwalan na ako ay hindi pa rin nawawala? Bumigat na naman ang aking kwintas. Dumagdag pa yung sugat sa braso ko. Sa pagbabasa ko, may nakita akong pagkakapareha ng mga kamag-anak namin na naging reinkarnasyon ni Mona. Nalaman ko na may mga balat kami sa dibdib. Ang balat ay tila hugis alon. Para rin siyang letrang S na pahiga. Nalaman kong baybayin pala ito na inisyal na pangalan ni Mona. Naisip ko na baka yun ang koneksyon naming dalawa maliban sa aming mga mata. Kailangan kong masira yon. Kapag hindi yun gumana, ang isa pa sa koneksyon namin ay ang magkaibang kulay ng mga mata. Tingnan mo ate, ang dami ng aswang na namatay. Keith, akin ang kandila mo at saka posporo. Bakit ate? Huwag ka nang magtanong. Sige po. Gusto mo po bang sindihan ko? Oo, sige. Nakasindi na po. Ano pong gagawin mo? Susunugin ko ang balat ko. Ha? Ate, nababaliw ka na po? Malay mo tumalab. Susubukan ko lang sunugin. Kunin mo nga yung pako. Gagamitin ko yung pampaso. Ate, pag-isipan mo muna yung plano mo. Wala na akong maisip na paraan, Keith. Bilisan mo na. Inabot na sa akin ni Keith ang pako. Sinubukan kong painitin ang ulo nun at pinaso sa balat ko. Walang nangyari kahit ilang ulit kong ginawa. Hindi siya nakatulong kaya ang dulo ng pako ang pinainit ko. Huminga muna ako ng malalim bago itinusok yun sa dibdib ko. Sumigaw ako ng napakalakas pero pinigilan ko lang. Paulit-ulit ko yung sinaksak hanggang sa masira ang porma nito. Nakita kong may lumabas na itim na usok sa balat na sinasaksak ko. Gumaan din sa wakas ang kwintas. Napahiga ako sa sahig. Ate, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ate, nag-aatrasa na ang ibang aswang pero hinabol sila ni Kuya Luis sa tatay. Mukhang napatay na nila ang bangkilan. Umatras na rin ang itim na diwata. Ibig sabihin natatalo na sila. Ang galing talaga ng mga kawal ng diwata. Tingnan mo ate, puro ginto ang armas nila. Sana mag-iwan sila ng kahit isang armas para mabenta natin, ano? Ang batang to, yun pa talagang nasa isip mo, ha? Ate, ayos ka lang ba? Hubadin ko tong damit ko. Gamitin mo dyan sa dumudugo mong dibdib at braso. Keith, sa tingin ko umepekto ang ginawa ko. Gumagaan na ang kwintas sa leeg ko. Keith, Jessie, ayos lang ba kayo? Ako po ayos lang. Si Ate Jessie po hindi. Bakit? Jessie, anong ginawa mo? Tito, mukhang naputol ko na ang koneksyon namin ni Mona. Puro ka dugo. Nagpadalos-dalos ka na naman. Ang mahalaga, wala na siya sa katawan ko. Ay nako,
pero natalo na rin namin ang mga aswang. Nakatulog ako dahil sa mga sugat ko. Nagising ako na parang walang nangyari sa aking katawan. Walang sugat pero wala na rin ang balat sa aking dibdib. Nalaman ko na iniligtas ako ng diwata. Pinagaling niya ako. Binigyan din kami ng diwata ng kaunting ginto para mapagawa ang bahay ni Tio. Lumipas sa mga araw, hindi na ako naglalakad ng tulog. Naging magaan na rin ang pakiramdam ko. Ang sabi ng diwata ay natalo na rin nila ang itim na diwata at hindi na muling mabubuhay si Mona. Naputol namin ang sumpa na matagal nang pasan ng angkan namin. Nang handa na ako, ay umuwi na ako sa Maynila kasama sina Tio at Keith dahil sila naman ang papasal sa amin, samantalang si Luis ay nagpatuloy sa kanyang pagtugis sa mga aswang.